Tayo po'y manalangin, taas natin ating makamay. Opo, dakilat mapagpala mang banal. Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Diyos na banayad sa pagkagalit sa gana sa kahabagan sa pangunang panalangin po ng aming beloved Honorable Evangelist Will de Almeida, End Time Prophet, Lord God. Maraming pong salamat, mahal na Panginoon, sa paglangis mo sa bawat bahagi na iyong banal gawain at tapos na tigit, sa pagkilos mo mainam sa aming kalagitnaan at bagong lahat kami po'y nagpakumbaba, lalo abang lingkod sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala, kabagan mo kami patawarin. Lubos at labis po kami nagsisi sa aking mga labi. Mahal na Panginoon, ikaw pong maglagay ng mga katagan na dapat bigkasin, buksan pang unawa, kaisipan ng bawat tapaginig, at patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. And Satan cast out, be bound unto hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus I pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kalwalatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan, walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ako po'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating beloved Honorable Perez in the Lord, at hindi natin malilimutan at palaging aalalahanin ang mga turo at aral na iniwan ng ating beloved Honorable Evangelist Will de Almeida, the End Time Prophet of our loving God. Ganyan din pong ating beloved Honorable Assistant Pastor, our beloved Mama Dear, at ako'y nagpaabot ng pagbati, paggalang sa mga beloved children ng ating beloved Perez in the Lord, at magandang hapon sa inyo lahat, sa lahat ng ating pinagpalang mga baguhan, maging sa ating mga pinagpalang viewers sa ating pong live webcast. Ngayon po ay Easter Sunday, sinasabing linggo ng pagkabuhay. Kaya ang ating tatalakayin, resurrection reality. Resurrection reality ang ibig sabihin niyan, katotohanan o katunayan ng pagkabuhay. Basahin natin ang ating teksto. Dito po sa Revelation 1, talata 18, ganito po ang pagkasulat. O Apokalipsis 1, talata 18. At ang nabubuhay at ako ay namatay, at narito ako'y nabubuhay magpakailanman. At nasa akin ang masusi ng kamatayan at ng Hades. Dito po sa unang Pedro, talatay 1, versikulo 3 at 4, ganito rin po ang pagkasulat. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Hesukristo na ayon sa kanyang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Hesukristo sa mga patay. 4. Sa isang manang dinasisira at walang tungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para. Palakpakan po natin, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Tuwing darating ang sinasabing mahal na araw, mga minamahal, sa sanlibutan, ito'y sinasabi nilang Easter Sunday. Easter Sunday, mga minamahal, isinagawa sa sanlibutan noong unang panahon pa bilang practice ng mga taong nabubuhay sa relihiyon. At ito'y tinatawag nilang linggo ng pagkabuhay dahil ang Diyos nila ay namamatay at muling nabubuhay at namamatay at muling nabubuhay. Pero ang tunay na kahulugan, mga minamahal, ito'y sinasabing resurrection reality o katotohanan o katunayan ng pagkabuhay. Dahil sa banal na kasulatan, mga minamahal, ang Diyos Ama na nagkatawang tao, walang ibang ating mahal na Panginoon. Siya ang isang Diyos na matay sa krus ng Kalbaryo, minsang namatay, mga minamahal, bilang tao dahil siya'y Diyos na nagkatawang tao at minsan lang siyang nabuhay at siya'y nabuhay magpakailanman. Hindi siya paulit-ulit na namamatay, hindi paulit-ulit na nabubuhay. Minsang namatay at nabubuhay magpakailanman. Yun ang ating nabasa sa Apokalipsis, Kabanatang 1, talatang 18, ang sabi, at ang nabubuhay at ako'y namatay. At narito, ako'y nabubuhay magpakailanman. At nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. O, pinatunayan ng banal na kasulatan mismo ang ating mahal na Panginoon nagsasabi. Dahil nasa Kanya ang susi ng kamatayan
at maging Hades, sinasabi yung impyerno, ang kapangyarihan niyan ay nasa ating mahal na Panginoon. Kaya sinabi niyang siya'y nabuhay, siya'y namatay, at nabuhay magpakailanman. So, hindi pa ulit-ulit na nabubuhay, hindi pa ulit-ulit na namamatay. Ngayon, ano ang ibig sabihin ng resurrection reality o katotohanan o katunayan ng pagkabuhay? Yung pagkamatay ng ating mahal na Panginoon, minsan lang at muling nabuhay, sabi ng ating nabasa, ang kahulugan pala nito ay buhay na pag-asa. Buhay na pag-asa, sinasabing lively hope. Sabi ng ating nabasa, at sa muling pagkabuhay ni Kristo, kayo ay ipinanganak na muli sa isang bagong pag-asa. Kaya tayo nagkaroon ng bagong pag-asa. Dahil ang katotohanan, ang buong sanlibutan, ang mga taong nanirahan sa makasaranang sanlibutan, sila'y walang sinasabing lively hope. Wala silang sinasabing bagong pag-asa. Bakit? Dahil sa kasalanan ng tao, mamamatay siya. Tatanggapin niya ang kabayaran ng kanyang kasalanan. Yan ay kamatayang itapon siya sa impyerno at nakalaang itapon sa dagat-dagatang apoy. Dahil ang Diyos ay namatay at nabuhay, sinasabi tayo ngayon ay ipinanganak na muli sa muling pagkabuhay ng ating mahal na Panginoon. Doon niya ipinangaral ang tao, kinakailangang ipanganak sa tubig at sa Espiritu para siya'y makapasok sa kaharian ng langit. Kaya nga, mga minamahal, yung ating pagiging born again, na ginagaya ng iba, mga minamahal, iba po ang sa Jesus Miracle Crusade. Yung pagiging born again natin, mga minamahal, hindi dahil ikaw ay gumaya lamang. Yung ating pagiging born again, ito ang sinasabing resurrection reality, ang tunay na pagkabuhay o kahulugan ng pagkabuhay ng ating mahal na Panginoon, nagkaroon tayo ng isang bagong pag-asa ibinigay ng ating mahal na Panginoon. At ang sinasabing bagong pag-asa, ang ibig sabihin niyan, nabubuhay ka na ngayon sa ibabaw ng batas ng kasalanan at kamatayan. Sinasabing ikaw ay wala na sa ilalim ng kasalanan ng batas ng kasalanan at kamatayan. Kasi pag ikaw ay nasa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan, ang ibig sabihin niyan, you are a slave of sin o alipin ka ng kasalanan. Kaya't ayaw mo sa gusto, magbubunga ng kasalanan. Ang karamdaman ng iyong kasalanan, ang kabayaran mo ay kamatayan. Dahil nagkaroon ng resurrection reality o katotohanan o katunayan ng pagkabuhay, tayo ngayon ay nasa ibabaw na ng batas ng kasalanan at kamatayan. Na ang ibig sabihin, ang kasalanan ay wala ng kapangyarihan sa iyo. Ang kamatayan ay wala ng kapangyarihan sa iyo. Dahil ang mahal na Panginoon may susi ng kamatayan at Hades, inalis ng Diyos sa iyo. Ang kasalanan at kamatayan, yan ang dahilan ba't ang mahal na Panginoon ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. Ikaw na binigyan ng isang bagong buhay o buhay na pag-asa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At sinasabing ang pagkabuhay ng muli ng ating mahal na Panginoon ay sinasabing a powerful witness. Powerful witness, sinasabing isang makapangyarihang saksi, mga minamahal. Dahil yung mga tao ng unang sanlibutan, mga Roman soldier, mga Pariseo, mga eskriba na pumatay sa ating mahal na Panginoon. Nagpapako sa krus ng Kalbaryo at sila'y natuwa ng ating mahal na Panginoon namatay at nakita nilang inilibing sa ilalim ng yungib at tinakpan ng bato, mga minamahal. Para sa kanila, ito ay tagumpay. Pero sinasabing merong powerful witness dahil may nakakita ng ating mahal na Panginoon mula sa pagkamatay nang siya'y nabubuhay pa, sinabi niya, wasakin niyo ang templong ito. Destroy this temple and I'm going to build this temple after 3 days. Ang ibig sabihin, wasakin niyo ang lamang kong ito. Hindi nila maunawaan ng ating mahal na Panginoon, siya ang Diyos na nagkatawang tao. Subalit, pagdating ng 3 araw, muli akong mabubuhay. Kaya nung ang ating mahal na Panginoon ay namatay na sa krus ng Kalbaryo, nagbunyi ang mga lumaban sa ating mahal na Panginoon. Sa kanila'y tagumpay. Pero nagkaroon ng sinasabing makapangyarihang saksi na matapos mamatay ang ating mahal na Panginoon, ayon sa kanyang sinabi, pagkatapos ng 3 araw, siya ay muling nabuhay. Sino ang saksi? Basa.
Ito po sa aklat ng Mateo, Kabanatay 28, ang talatay 1, 2, 5, 7, 11 hanggang 13 at 15. Isa. Nang magtatapos ang araw ng Sabat, nang nagbubukang liwayway, na ng unang araw ng Sanlinggo ay nagsiparoon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tingnan ang libingan. At narito, lumindol ng malakas sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon at naparoon at iginulong ang bato at nakaupo sa ibabaw nito. 5. At sumagot ang anghel at sinabi sa mga babae, huwag kayong mga takot sapagkat nalalaman ko na inyong hinahanap si Jesus na ipinako sa cross. 7. At magsiyaong kayong madali at sa kaniyang mga alagad ay sabihin ninyo, siya ay nagbangon sa mga patay at narito, siya ay nangunguna sa inyo sa Galilea, doon makikita ninyo siya narito, nasabi ko na sa inyo. 11. Nagsisiparo at samantalang ngang sila'y nagsisiparoon, narito ang ilan sa mga bantay at nagsiparoon sa bayan at ibinalita sa mga pangulong saserdote ang lahat ng mga bagay na nangyari. At nang sila'y makakapagtipon na sa matatanda at nakapagsanggunian na, ay nangagbigay sila ng maraming salapi sa mga kawal na nangagsasabi, sabihin ninyo, nagsiparito ng gabi ang kanyang mga alagad at siya'y kanilang ninakaw samantalang kami nangatutulog. 15. Kaya't kinuha nila ang salapi at kanilang ginawa alinsunod sa pagkaturo sa kanila. At ang pananalitang ito ay kumalat sa gitna ng mga Hudyo at nanatili hanggang sa mga araw na ito. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sinasabing itong a powerful witness o isang makapangyarihang saksi. Nang unang araw ng isang linggo, mga minamahal, 3 araw ito ng kamatayan ng ating mahal na Panginoon. Ang dalawang Maria, isa si Maria Magdalena, ay pumunta sa libingan upang tignan ang ating mahal na Panginoon. Subalit sabi ng ating nabasa, mga minamahal, nagkaroon ng isang lindol, mga minamahal. At pagkatapos sa verse 5, ayon sa ating nabasa, mga minamahal, meron silang nakitang isang anghel na doon ay nakatayo. Ang sabi ng anghel, alam ko kung sino ang inyong inahanap. Hinahanap niyo baga si Jesus? Sabi ng anghel, wala siya rito sapagkat siya ay muling nabuhay. Sa madalit salita, a powerful witness, mga minamahal, ang unang naging saksi sa muling pagkabuhay ng ating mahal na Panginoon. Kaya sinasabing resurrection reality o katotohanan ng pagkabuhay ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, ang saksi sa langit ay ang anghel na bumaba na nagsasalita sa dalawang Maria. Maliban sa anghel na galing sa langit, ang saksi pa ay ang dalawang Maria. Si Maria Magdalena na makasalanang pinatawad at isa pang Maria, mga minamahal. Kaya ang sabi ng anghel, wala siya rito. Pumaroon kayo sa inyong mga alagad at sabihin nyo sa kanila na si Jesus na namatay ay muling nabuhay. Kaya ang unang mga ngaral, mga minamahal, patungkol sa sinasabing muling pagkabuhay ng ating mahal na Panginoon ay walang iba kundi ang dalawang Maria. Ang ibig sabihin, dalawang babaeng mangaral, nangaral ng ating mahal na Panginoon mula sa pagkamatay, pagkatapos ng 3 araw ay muling nabuhay. Kaya ang dalawang Maria ay pumunta doon, mga minamahal, sa Galilea at ibinalita, mga minamahal, sa mga alagad ng ating pinakamahal na Jesucristo ay nagkaroon ng katuparan ang sinasabing namatay at muling nabuhay. Samantalang sila'y umaalis, ang sabi ng ating nabasa sa verse 11, mga minamahal, yung dalawang gwardiya ay nakakita rin naman ng ating mahal na Panginoon ay wala na sa kanyang libingan. Kaya sila'y pumunta sa kinaukulan, mga minamahal, sa mataas na tungkulin sa gobyerno, sa gobernador, upang sabihin, Gobernador, totoo pa lang sinabing pangangaral. Ang Jesus na nangangaral na namatay na pinatay sa krus ng Kalbaryo ay muling nabuhay. Sabi ng gobyerno, huwag niyo ipagsasabihan.
bibigyan ko na lang kayo ng pera. Huwag niyong ipagsabi. Ang sabihin niyo, yung bangkay ni Jesus, kaya nawala, hindi siya muling nabuhay, kundi ninakaw ng kanyang mga alagaan. Kaya ang sabi ng verse 15, mga minamahal, yung dalawang gwardiya, nung unang panahon pala, meron ng suhulan. Nasuhulan yung dalawang gwardiya para magkalat ng fake news. Ibig sabihin, maling balita. Sa madalit salita, nung unang panahon pa, ano ang meron? Meron ng fake news. Meron na nagbabalita ng mali. Meron ng mga taong sinungaling kung magsalita, mga minamahal, para lang sa pera. Kaya ang nangyari, binayaran sila ng gobernador, tinanggap nila ang pera, ipinamalita nila na si Jesus na nabuhay ay hindi nabuhay, kundi ninakaw ang kanyang mga bangkay. Kaya ang sabi ng verse 10, verse 15, ang kasinungalingang ito, sabi ng ating nabasa, ay kumalat hanggang sa mga araw na ito. Kaya walang tao halos maniwala na si Kristo, mga minamahal, ay nabuhay namang muli. Ang alam nila, ninakaw lamang ang bangkay at siya'y simpleng taong nabuhay, hindi siya ang Diyos na nagkatawang tao. Kaya ang tao gumawa ng relihiyon, nag-imbento sila ng Diyos. Yung isang Diyos na nagkatawang tao, ang Diyos Ama, walang ibang ating mahal na Peso Kristo nang siyang magkatawang tao, yun ang kanyang pangalang ipinakilala bilang tao, mga minamahal, pero gumagawa siya ang Diyos Amang makapangyarihan. Ang ginawa ng mga tao sa relihiyon, nag-imbento ng maraming Diyos. Meron Diyos Ama, meron Diyos Anak, meron bang Diyos Espiritu Santo. Meron silang tatlong Diyos, mga minamahal, pero nabubuhay pa sila. Nabubuhay pa rin sila sa kasinungalingang ipinakalat ng gobernador, mga minamahal, na walang Kristong namatay na namuling nabuhay. Hanggang ngayon, yan ang practice ng tao, mga minamahal. Kaya palagi nating sinasabing tayo'y pinagpala. Bakit? Dahil kabilang tayo sa kasinungalingan na yan. Yan ang ating alam, mga minamahal. Pero dahil ang ating mahal na magulang sa Panginoon, ginamit ng ating pinakamamahal na Panginoon, na ipangaral ang tamang ebanghelyo na kaligtasan, na unawaan nila kung ano ang kahulugan ng sinasabing resurrection, reality, o katotohanan o katunayan ng pagkabuhay na magmuli ng ating mahal na Panginoon. Narito tayo ngayon ang nagtamasa ng kahulugan ng resurrection reality na unawaan natin. Meron palang isang Diyos sa langit na katawang tao para sa atin nang mamatay sa krus ng Kalbaryo. Kahulugan ito, pinatawad lahat ang ating kasalanan, pinagaling ang ating karamdaman, wala nang kapangyarihan sa atin ng kamatayan, walang kapangyarihan ng impyerno at Hades, dahil tayo'y inilaan bilang tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Kaya nga sinasabi, mga minamahal, merong sinasabing partaker of Christ. Tayong pinagpala, partaker of Christ tayo. Ibig sabihin, tayo'y kabahagi ni Kristo. Dati hindi tayo kabahagi ni Kristo. Kabahagi tayo ng kaaway ni Kristo. Pag sinabi ng demonyong gumawa ka ng kasalanan, gagawa ka ng kasalanan. Pero dahil ngayon, bahagi na tayo ni Kristo. Sinasabing partaker of Christ. Basa. Dito po sa aklat ng Hebro, Kapitulo 3, versikulo 14, 12 hanggang 13. Sapagkat kayo nagiging kabahagi ni Kristo, kung ating iniingatang matibay ang pasimula ng ating pagkatiwala hanggang sa katapusan, sa 12. Magsiingat kayo, mga kapatid. Baka sakali magkaroon kanino man sa inyo na isang pusong masama na walang pananampalataya at naiiwalay sa iyo sa Diyos na buhay, sa 13. Ngunit kayo'y magkaralan sa isa't isa araw-araw, samantalang sinabi, ngayon baga mapagmatigas ang sino man sa inyo na daya ng kasalanan. Palakpakan po natin, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Partaker of Christ, kabahagi ni Kristo, yan ang meron tayo ngayon. Naging kabahagi tayo ng ating mahal na Panginoon sa sinasabing resurrection reality o katotohanan o katunayan ng kanyang muling pagkabuhay. Sabi ng ating nabasa, verse 14, sapagkat kayo'y nagiging kabahagi ni Kristo. Sa paanong paraan? Kung ating iniingatang matibay
ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan. Yung palang pagtitiwala natin sa Diyos, yung ating pananampalataya sa Diyos, dapat itong maingatan mula nang ikaw ay nagsimula hanggang sa katapusan, mga minamahal, para maging kabahagi ka ni Kristo. Hindi ka naging kabahagi ni Kristo dahil ngayon masayang-masaya ka. Nang ikaw ay mapunta sa Jesus Miracle Crusade, instant, parang instant noodles, na pagkailangan mo ng pagkain, may kakainin ka na, nasa gawain ka ngayon ng tunay na gawain, Jesus Miracle Crusade, instant, parang nagbago bigla ang buhay mo. Gumaling agad ang karamdaman mo. Nalutas agad ang problema mo. Ang wasak mong tahanan, binuo ng ating mahal na Panginoon. Pero, dapat magtiwala ka sa Diyos hanggang sa katapusan. Dahil hindi yan ang kahulugan ng pagpunta sa langit. Ang sinasabing mabuting bagay na ating natanggap nang tayo maging kabahagi ni Kristo ay patunay lamang na tayo ngayon ay nagtatamasa ng katotohanan na muling pagkabuhay ng ating mahal na Panginoon. Yan ay katotohanan lamang na dito pa lang sa lupa, hindi ka basta tao, hindi ka basta Kristiyano. Ikaw ay Kristiyanong anak ng Diyos na tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Ang sabi, ingatan mo ang pagkakatiwalang ito hanggang sa katapusan. Hindi kapag naisip mong malalamig ka. Pag naisip mong magbabackslide ka. Pag naisip mong wag magbigay ng tithes and offering, hindi ka magbibigay. Kaso ang lahat ng yan ay magbubungan ng tinasabing kasalanan na karamdaman at magkakaroon ng kabayaran, kamatayan. Muli kang mapapasa ilalim sa batas ng kasalanan at kamatayan, darating sa iyo yan pag hindi ka nanatiling bahagi ni Kristo. Ang sabi, ingatan mo ang pagkakatiwalang ito hanggang sa wakas. Sabi ng verse 12, magsipag-ingat kayo mga kapatid. Baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo na isang pusong masama na walang pananampalataya na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Iingatan daw natin ito dahil sa ating mga kasama, maaring loved ones natin, kaibigan natin, kapwa natin mananampalataya, sila ay may pusong masamang walang pananampalataya. Ang sabi, sila ang gagamitin ng kaaway para mapahiwalay ka sa Diyos na buhay. Kaya pag nakita mong ang kasama mo, kahit best friend mo pa yan, kahit nanay mo, kahit tatay mo, kahit kapatid mo, lolo't lola mo, kung ang kanyang lakad ay hindi kabahagi ni Kristo, ang kanyang pusi masama na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, sabi ng ating nabasa, pag-ingatan mo siya para hindi mawala sa iyo ang pagiging bahagi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng verse 13, ngunit kayo ay mag-aralan sa isa't isa araw-araw, samantalang sinasabing ngayon, baka papagmatigasin ang sino man sa inyo ng daya ng kasalanan. Yan ang dahilan kung bakit palagi natin kailangan ang nasa bahay-sambahan. Kailangan natin palaging magpuri sa mahal na Panginoon. Kailangan natin palaging madama ang presensya ng Diyos. Kailangan natin, ang kasama natin ay mga Kristiyanong nagpupuri sa Diyos, mga minamahal, para hindi tayo mailigaw sa daya ng kasalanan. Dahil sa labas ng bahay-sambahan, andyan ang kasalanan. Pag uwi mo mamaya, sasalubungin ka. Ngayon, umiiyak ka sa presensya ng Diyos. Pag nadaya ka ng kasalanan, iiyak ka dahil ang kasalanan mo ay nagbunga na ng karamdaman at malapit ka na sa kabayarang kamatayan. Kaya mas magandang umiiyak tayo sa matamis at banal na presensya ng Diyos na ating nararamdaman. Kaya kapag naging kabahagi tayo ni Kristo, napapahalagahan natin ang sinasabing resurrection reality o katotohanan o katunayan na muling pagkabuhay ng ating malapit sa krus ng Kalbaryo. Meron tayong tinatawag na eternal dwelling. Eternal dwelling, ang ibig sabihin niyan ay walang hanggang tirahan. Ano man ang meron dito, nagkaroon ka man ng third floor, 2 bahay, nagkaroon ka ng bago-bagong sasakyan, marami kang sasakyan, wala ka namang eternal dwelling, ang meron ka. May pera ka sa bangko, wala kang eternal dwelling. Walang kwenta ang meron ka. Dahil kahit sa impyerno, ang meron ka, hindi mo madadala. Lalong hindi mo yan madadala sa langit. Ang madadala mo lang
pag dumating na ang sinasabing paghatol ng Diyos at paggunaw sa daigdig na ito, yung presensya ng Diyos, yung Espiritu ng Diyos nakatanim sa puso mo. Yan lang ang madadala mo at ikaw ay merong sinasabing the eternal dwelling o ang walang hanggang tirahan. Saan? Hindi sa lupa, sa langit na mansyon na hinanda ng ating mahal na Panginoon. Last verse, maghanda ating manugtog, mga magpaawit. Dito po sa ikaw lang mga tiga-Korinto, 5 talatay 1 ang 2, ganito po ang pagkasulat. Sapagkat nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulo ukol sa lupa, ay mayroon kaming isang gusaling mula sa Diyos. Bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggang sa sangkalangitan. 2, sapagkat tunay na sa ganito kami ay nagsisihibig, na nagnanasang mabihisan kami ng aming tahanan mula sa langit. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay tayong pumalakpak. Last verse na. Lahat magsabi ng praise the Lord. The eternal dwelling o sinasabi, mga minamahal, ang walang hanggang tirahan. Ito pala'y sinasabi, mga minamahal, ang sabi rito sa verse 1, ito daw ay hindi gusaling gawa ng kamay o hindi bahay na gawa ng kamay, kundi isang gusaling mula sa Diyos. Ang sabi, walang hanggan sa kalangitan. Ito yung sinasabing ipinangakong mansyon ng Diyos. Pag nagtagumpay ka sa buhay mo, napahalagahan mo ang sinasabing resurrection reality, napahalagahan mo ang muling pagkabuhay ng Diyos sa krus ng Kalbaryo dahil siya'y namatay para sa iyo. Sabi ng ating labasa, meron kang gusaling mula sa langit, hindi gawa ng kamay, kundi tahanang ginawa ng ating malapenon nakalaan para sa iyo. Lahat tayo tumayo. Meron kayong dalang bisita, mga minamahal, dali niyo sila sa harapan. Nais ba nila na magkaroon ng kabuluhan, ng katotohanan, ng pagkabuhay na muli ng ating malapenon? At magmana sila ng gusaling mula sa langit, ang mansyon ay pinangako ng ating mahal na Panginoon. Dali niyo sila sa harapan habang tayo maawit. Dati ako makasalanan, dati ako puno ng kasamaan. Tayo dati, ano'y pinanggalimutan? Naging alipin lang sa sanlibutan At nalulog sa kalayawan. at nalulog sa kalayawan. Ngunit ako lumapit sa iyo, Isinuko ang lahat. sinuko ang lahat ng kasalanan ko. Upang ang buhay, baguhin mo Baguhin mo at mapatawad. Papatawa ng mga sala ko Sa Kalbaryo, tinubos tayo ng mahal na Panginoon. Tinubos mo sa iyong dugo. Hallelujah. Nilinis mo ako. Sabihin natin, o ating Diyos, naibuti mo Ay buti mo ang iyong buhay. ang iyong buhay ay Ipinagkait sa akin. sa akin. Hallelujah. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo. Ay naku, inibig mo Sa Kalbaryo, sa Kalbaryo. tinubos tayo ng ating mahal na Panginoon. Tinubos mo Ang kanyang dugo ang siyang lumindi sa atin. iyong dugo. Nilinis mo Ang kanyang buhay, hindi pinagkait sa atin. Hallelujah! Hallelujah! ay buti mo. Hallelujah! Ang iyong buhay ay ipinagkait sa amin. Ang ating Diyos ay napako Ikaw ay sa napako cross ng Kalbaryo. sa krus ng Dahil Kalbaryo. tayo'y inibig niya. Hallelujah!
Panginoon. Tinubos mo sa iyong dugo. Nilinis mo ako, aking Diyos, ay buti mo. Ang iyong buhay ay ipinagkait sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo. Dahil ako'y inibig mo sa Kalbaryo. Tinubos mo sa iyong dugo. Nilinis mo ako, ang aking Diyos, ay buti mo. Ang iyong buhay ay ipinagkait sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Dahil ako'y inibig mo sa Kalbaryo. Amen. Hallelujah. 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 Sa iyong dugo, nilinis mo ako, aming Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay ipinagkait sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo. Dahil ako'y inibig mo. Dahil ako'y inibig mo. Dahil ako'y inibig mo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat po Diyos. Hallelujah. Para sa ating mga minamahal na mga bisita, mga baguhan. Kayo po ay tunay na pinagpala ng ating pong dakilang Diyos. Na walang iba pong nagdala sa inyo dyan. Alam namin na ang nagdala sa inyo dyan, walang iba, kundi ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kung paano napakinggan nyo po kanina ang mga patutuo ng mga pinagpala ng ating pong dakilang Diyos, ating mga minamahal na mga kapatiran, paano sila pinagpala sa banal na gawain ito. Kung inyo pong isuko, ibigay ang inyong buhay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, kayo din po ay pagpapalain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. So may 4 na reglamento po ang kaligtasan upang kayo po ay magmana ng buhay na walang hanggan, na ito po ang kinakailangan nyo. 4 na susi ng kaligtasan. Unang-una po ay ang pananampalataya. Kinakailangan sumampalataya po kayo sa dakilang Diyos na siya po ay bumaba mula sa langit at nagkatawang tao, nahayag bilang tao, at siya po ay nagdusa at ipinako sa krus para sa kasalanan ng buong mundo. At siya po ay muling nabuhay para patunayan na siya po ay nag-iisang Diyos, walang iba kundi ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang pangalawa po ay pagsisisi. Maka-Diyos na pagsisisi. Na kinakailangan pagsisihan niyo po ang lahat ng inyo pong nagawang mga pagkakasala at iwanan ang makasalanang buhay. At ito po ay hindi na niyo po babalikan kapag nakita ng ating pong dakilang Diyos na nais mong totoong magbago, nais mong matuwid, maging banal sa harapan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tutulungan po kayo ng ating pong dakilang Diyos. At ang pangatlo, ito po ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong
pinakamamahal na Panginoong Sus. Nasabi dito mga mahal sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 2, talatang 38, "Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa kapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo." So napakalaga po na kayo po'y mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Sus. Nasabi dito, kayo po ay mapapatawad kapag kayo po ay nagpabautismo sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Sus. At ang pang-apat po, ang Diyos na po ang magsasagawa nan ang bautismo ng Espiritu Santo. Kapag kayo po ay nagpatuloy sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos, nagsumikap na sundin ang kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, yung bautismo ng Espiritu Santo, na ito po ay may tanda ng pagsasalta ng iba't ibang wika, yan po ay dating doon po sa inyo kapag kayo po ay nagpatuloy sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sa ating mga minamahal na mga bisita, tanggapin niyo po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon na inyo pong sariling tagapagligtas. Itaas niyo po ang inyong mga kamay. Sundin niyo po ang panalangin na aking pong babanggitin. Taos pusong pagtanggap sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sabihin niyo po, "Dakilang Diyos, Amang Banal, sa pangalan mo ang pinakamamahal na Panginoong Sus, ako po ay lubos na nagpapasalamat na aking napakinggan ang iyong mga banal na salita. Mahal na Panginoong Sus, ako po ay isang taong makasalanan. Subalit ako nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang mga pagkakasala. Hugasan mo po ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Mahal na Panginoon Sus, tinatanggap kita bilang aking Diyos at aking tagapagligtas. Gawin po akong tunay na anak mo sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Iligtas mo po ako sa ng aking mamahal sa buhay at ako'y nangangako na maglilingkod sa iyo hanggang sa iyong pagbabalik sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Amen. Hallelujah. Kami po'y manlangin po para sa inyo upang pagpahal namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amin po pinakamamahal na Panginoong Sus. Sa una't panlangin po ng amin po minamahal at ginagal na Pastor Evangelista Wilde Estrada Almeida. Mahal na Panginoon, sa lahat ng mga baguhan na tumanggap sa iyong dakilang pangalan, mahal na Panginoon, patawaan po ang bawat sa kanila. Iligtas mo po sila, mahal na Panginoon, sampu ng kalmamahal sa buhay at isulat mo po, Diyos, ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay sa makapangyarihan pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Sa ating mga minamahal na mga bisita, dalawa na po ang inyong naisagawa. Unang-unang pananampalataya at pagsisisi. Pagkatapos ng ating banal na gawain, kayo po ay magpabautismo upang makumplito niyo po ang reglamento ng kaligtasan. Tayo po mga minamahal ay dadako po sa ating mga pangailangan, ating pong idulog sa ating pong dakilang Diyos. Ano mang kahilingan natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, ang Diyos po ay tumutugon sa panalangin ng kanyang mga anak. Tayo po mga minamahal ay manalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dakilang Diyos ang mga banal, sa pangalan mo ang pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa una't panalangin po namin po minamahal, tinagal ng Pastor Evangelista Wilde Estrada Almeida, mahal na Panginoon, hallelujah. Nakikita mo, Diyos, ang pangailangan ng aming mga minamahal na makapatiran. Mahal na Panginoon, tugon mo po, Diyos, ang lahat ng kanilang kahilingan, mahal na Panginoon. At patuloy po namin din dilangin, o Diyos, ang kalakasan, kalusugan, at mahabang buhay ng mga beloved children, mahal na Panginoon. Hallelujah, maging sa lahat ng aming mga minamahal na makapatiran, mga manggagawa, mahal na Panginoon, patuloy mong panghawakan ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon, at ihanda mo kami, o Diyos, sa nalapit na yung pagbabalik, at dalangin po namin, o Diyos, hallelujah, amin pong inaangkin ang katugunan sa lahat ng aming panalangin, mahal na Panginoon, maaming kahilingan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, hallelujah. Mga minamahal, ipatong niyo po ang inyong kanang kamay sa inyong mga ulo, at yung kaliwang kamay, ilagay niyo doon sa bahagi kung nasaan yung bahagi ng nasaan yung karamdaman. Ating pong palayasin yan
sa makapangyarihang pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Isipin po natin, mga minamahal, na ang kamay ng ating mahalabang lista nagpatong po sa ating mga ulo. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos, hallelujah sa makapangyarihan mo, ang pinakamamahal na Panginoong Jesus. Taon at panalangin na aming mahal na pastor, aming sama-samang pinapalayas lahat ng uri ng karamdaman, katulad ng cancer, leukemia, diabetes, pagka-paralyzed, high blood, be healed, be healed, be healed right now in Jesus' name. Problem be solved in Jesus' name. Vices begun in Jesus' name. Hallelujah. Demons of carnality, pride, been glory, cast out in Jesus' name. Hallelujah. Demons of alcoholism, demons of all weaknesses, cast out. Cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Be healed in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, bilang ating pong taus-pusong pagkapasalamat sa ating pong dakilang Diyos, na yung masamang espiritu na ating pong pinalayas, yan po ay hindi na po babalik. Tayo po ay sisigaw ng malakas ng hallelujah, praise the Lord, 3 beses kasabay po ang paglukso. Sabay-sabay tayo mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Ating pong palakpakan natin mga dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen, mga mahal. Tayo po ay dadako naman po sa mga announcement at aking binibigay ang buong pagkakataon sa ating mga kapatid, beloved Brother Bobby. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved Brother Ben. Tayo po ituloy-tuloy na sa ating pinagpalang banal na gawain. Tayo po ay darako minsan pa sa pagbibigay. Sa pagkakataong po ito ang ating mga ipagkakalob, ang ating special offering. Para po sa ating mga ibibigay, ito po ay direktang mapupunta. Ito po ay ating direktang magagamit sa lahat po ng ating mga proyekto, sa lahat po ng ating pong mga pinagkakaabalahan, mga nakaambang projects pa po ng ating bahay-sambahan dito po sa Dako ng Marilao. At upang ipanalangin ang ating pong mga ipagkakaloob, atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved Brother Ed upang ipanalangin po ang lahat ng ating mga ibibigay. Amen. Thank you, dear Jesus. Praise the Lord. God bless you po, beloved Brother Bobby. Tayo po idadako na sa ating pagbibigay ng ating special offering. Praise the Lord. Opo na kilang Ama namin sa langit, O Diyos na makapangyarihan sa lahat amang banal, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, Pangunang Dalangin, ng aming ginagalang at minamahal Pastor Wildy Sadalmeda, yung banal na propeta. Narito po kami, mahal Panginoon, nagpapaabot aming tao sa pusong pasasalamat sa masaganang pagpapala na pinagkalob mo sa bawat sa amin. At narito, mahal Panginoon, na aming natatanging handog o special offering, mahal Panginoon, para sa karagdagang pasilidad niyo yung banal gawain, mahal Panginoon, pagpalain mo't basbasan ang bawat kamay na magbibigay, mahal Panginoon. Ibalik mo sa kanila ng ulang hanggang pagpapala, mahal Panginoon. Ito aming samot-dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord.
Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. At muli, God bless you po sa lahat ng ating mga pinagpalang mga minamahal na kapatid na tapat at masayang nagkaloob para po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang ating dakilang Diyos na buhay ang magbalik po sa inyo ng makalibong beses. Amen. Tayo po tuloy-tuloy na sa ating pong mga announcement man po. Darako po tayo sa mga pinagpalang schedule ng ating mga banal na gawain. Tayo po patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa mahal na Panginoon at tayo po ay nabibiyayaan na malayang pagkakataon kung saan tayo po ay nakakapagsagawa ng ating mga pinagpalang banal na gawain 3 beses, 1 linggo. Amen. Ang ating midweek service, araw po ng Miyerkules, tayo po ay magsisimula ng alas 4 ng hapon at matatapos po tayo ng alas 9 ng gabi. Ang ating naman pong Friday church service, tayo naman po ay magsisimula ng alas 5 ng hapon. Pakitake note po, tayo po ay alas 5 ng hapon magsisimula at matatapos po tayo na hanggang alas 11 ng gabi. At ang ating Sunday general service, tayo po ay nagsisimula naman ng alas 10 ng umaga. Matatapos po ng ganitong oras, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon. Amen. Palakpakan po muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mga beloved kababayan na ngayon pa lamang po nakatunghay ng ating pinagpalang live webcast. Kayo man din po ay aming pong malugod ding inaanyayahan. Kayo po ay dumalo, tumungo, magsama-sama po tayong magbigay ng papuri at pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang ating mga pinagpalang banal na gawain ay ating isinasagawa sa mga araw po na nabanggit. Sa ating pong bahay-sambahan, matatagpuan po ito, Jesus Miracle Crusade, International Ministry, Marilao Outreach, T. Mendoza Street, Barangay Saug, Marilao, Bulacan. Amen? Sa mundo naman po ng radyo, tayo patuloy araw-araw na papahinggan. Mula araw po ng Lunes hanggang araw po ng Sabado, ang ating programa Jesus Miracle Hour ay patuloy na papahinggan sa stasyon ng radyo DZME 1530 kHz AM band, alas 11 po ng gabi at matatapos po ng alas 12 ng madaling araw. Amen. Ang ating pong TV program, patuloy po tayong umi-eret na papanood sa PTV Channel 4. Every Saturday naman po alas 10:30 ng gabi at matatapos po ng alas 12 ng madaling araw. Sa ating po mga social media accounts, kung saan po tayo ay napapanood live sa ating Facebook page, sa ating Facebook account, sa ating YouTube channel. Patuloy pong i-like, i-share ang ating mga pinagpalang social media accounts. Amen. Ang ating Facebook page, Facebook account, JMCIM Marilao, at ang ating YouTube channel, ganun din po, JMCIM Marilao. Bago po ang pagtatapos, muli po ipapaalala lang po na natin at nakita naman po natin yung grabing init. Amen. Sa ating po mga pinagpalang mahal na kapatid na may mga sasakyan, pakiiwasan po na mag-iwan po tayo ng mga alcohol, pabango sa sasakyan po natin, ng tubig, ng mga may batteries, na pwede pong mag-cause ng explosion o maliit na sunog at magkaroon po ng hindi inaasahang pangyayari. No? Malaking bagay po kung matatanggal po natin yan. Pagpunta po natin, dali na po muna natin dito sa ating banal na gawain, yung mga batteries, lighter o may posporo po tayo doon na naiwan, mga papel. Pwede po nating dali na po muna natin dito para hindi po mag-cause ng sunog sa ating mga sasakyan. Nakita naman po natin yung ating parking, pati po yung entrance exit po natin, isang point lang po yan. So kailangan po mai-ready rin po natin yung ating mabilisang makalabas din po tayo. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. At dito po natatapos ang ating pinagpalang banal na gawain sa araw po na linggo na ito. At para po sa ating closing prayer, atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved Brother Noel para po sa ating pananalangin sa pagtatapos. Amen. Purihin ang dakila Diyos. God bless you sa ating beloved Babi. Serious mga mahal. Tayo manalangin sa ating pagtatapos. Hallelujah. O dakila Diyos sa mamanala, pinakamalapad ng Jesus. Diyos maraming sa paggalit, sigara sa kahabagan. Sa pangunat na lang ng beloved Pastor Wilson Arminet, the Prophet of the Living God, dakila Diyos. Narito malapad ng puso nagpupurit ang pasalamat malapad nun. Sa iyong pagpapala, sa iyong paglagi sa bawat ito na manalagawain malapad nun. Sa araw na ito malapad nun. Maraming salamat dakila Diyos. Sa iyong manalang salita na dinala mga garal sa araw na ito dakila Diyos. Maraming salamat malapad nun. Higit sa lahat. Sa iyong matamis sa presensya
presensya sa iyong pagkilos mo sa aming kalagitnaan, dakila Diyos. Purihin ka, dakila Diyos. Maraming salamat mula Panginoon, dalay namin sa Diyos. Hallelujah, sa nalalabing pagpasalina na may samahan dito sa dakot ng Marilaw, mula Panginoon. Pagpalain mo, dakila Diyos, lahat ng mga aming mga powers, mula Panginoon. Dalay namin sa Diyos, sa aming pag-uwi sa kanyang tahanan. Ingatan mo ang bawat isa saan, mula Panginoon. Kuman mo ng iyong kapangyarihan, mula Panginoon. Pagpalain mo, mula Panginoon, yung mga anak dito sa dakot ng Pilipinas, maging sa buong mundo, mula Panginoon. Ingatan mo yung mga anak, dakila Diyos. Ito ang sawat panalangin sa matabis at makapangyarihan pangalan ni Jesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you all.